Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang abuso at tangkang cover-up di umano para kay Rimulya ibinulgar. Isang anonymous letter mula umano sa miyembro ng Ombudsman Employees Association ang lumalaganap ngayon sa ahensya ng pamahalaan. Target ng reklamo si Acting Ombudsman Dante Vargas na inakusahang ng aabuso ng mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Ayon umano sa sumulat, halos 2 dekada na siyang naglilingkod sa ombudsman. Ngunit ngayon lang raw nila naranasan ang ganitong asal. Ever since na na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as Acting Ombudsman, nagiba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumurahan niya ang kung sino man na empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Pinunto rin ng liham ang umano'y pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Hindi din namin maintindihan kung bakit parang gagawin ni Acting Ombudsman ang lahat para lang ma-dismiss ang kaso nila. Marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana'y mauna. Mas mabigat ang akusasyon. Mismong si Vargas raw ang nagsabi na siya'y sinundo mula sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya niyang i-dismiss ang kaso ni Rimulya. Bukod dito, ikinagulat ng mga empleyado na magkaklase sa UP Law si Rimulya at ang asawa ni Vargas. Sa huli, mariing panawagan ng mga empleyado, kung hindi nyo kami tutulungan, sino pa ang aasahan namin na tutulong sa amin? Unquote. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang tila kagustuhan ni Secretary Boyeng Rimulya na maging ombudsman. Pinipressure di umano ni Boyeng Rimulya si Vargas na i-dismiss ang mga kasong inihain sa kanya para maging kwalipikado ito sa pagiging ombudsman. Atik-dakiting ng mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boyeng Rimulya at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JBC dito sa bakanting posisyon sa Ombudsman. Opo. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay paborable talaga para kay Secretary Rimulya, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas? At unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undocket. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's Congress. May narisip kayo na papel na for evaluation? Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun may docket na eh. Ganun po, ang dami ko nang pinafile sa ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yon. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin kay, against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako eh. Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. I wrote a letter to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, i-docket nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Bago, may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang din ang the same. Can you imagine, i-supersede mo, fine. Pero ang date daw noong memorandum circular noon, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw para sa akin eh. I am so flattered. Ngayon, ginagamit ninyo, can you imagine, retroactive for 10 days lang. 10 days! Retroactive. Meron ba naman memorandum circular? 10 days, invested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you
change the rules, going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undakit nga yung kay Attorney Torion na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito eh. Yung pag-defer ni Kiko Pangilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall the exact date, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-andakit nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila parang yung MR ni Senator Amy at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did. Ano? Hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa aking to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita nyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members, at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla. Sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito, kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung hindi man niya kinakilibutan. Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya wineponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So, yun po ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya, matangkad pa. Oh. Pero, para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Attorney Bondoc, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Okay. Attorney, binabanggit nyo ngayon napaka-significant ng situation regarding sa corruption sa flood control projects, at pagkatapos binabanggit nyo may kabay ang Malacanang kapag napwesto si Secretary Remulla sa ombudsman. Bakit napakadelikado at sa tingin niyo dapat bantayan ito ng taong bayan? Binabanggit kanina ni Attorney Bondoc na baka walang patunguhan yung mga pagpapapanagot sa sangkot sa flood control project. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., for future, ombudsman ang mamumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan eh. Ang sandigang bayan yung hukuman. Sila ang nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan? Lahat po papuntang ombudsman. Mapa-funnel yan. Kahit anong sabihin nilang maraming pera ang Diskaya, maraming jet si Saldico, bakla si Jinggoy, lahat yan papuntang ombudsman yan. Hindi yung bakla si Jinggoy, hindi papuntang ombudsman yun. Live, no? Halos lahat ng kasong yan. Aray ko! Pati tuloy yung lumang news item na Jinggoy, dumugo yung puwet, naungkat tuloy. In 2002, ba naman yan? But all of this, seriously, lahat po papunta yung ombudsman. So, kailangan yung gatekeeper, yung guardian ay magaling. Otherwise, sabi nga ng mga Romans,
who shall guard the guards? Wala na kung si Boying yan. I mean, if you disagree, I would like to know the reasons why. Na tingin nyo si Boyet ay magiging parehas. Ano bang record niya sa DOJ? Okay. Pero given na ayaw nating maging politicized o maging politiko yung ombudsman na mapuesto, pero it's the president discretion pa rin kung sino mapunta sa ombudsman dahil sa pipili, may shortlist. Ano ang pwedeng mangyari? Paano pwedeng mapipigilan itong ganito at paano dapat ito intindihin ng ating mga kababayan? Given na napakalaki ng problema natin ngayon sa korupsyon sa flood control projects. For me, this is a litmus test for the president. Yung sinasabi niyang ayaw niya ng korupsyon, mahiya naman kayo. Tignan natin yung flood control. Let the hammer fall where it may. Makikita natin kung seryoso siya sa choice niya ng ombudsman. Kung pinagpipilitan pa rin niya si Remulla, sorry for the term, ginagago na tayo ng Pangulo. Naglolokohan na lang tayo dito. Sasabihin mo, mahiya kayo. Hindi ka na nahiya si Remulla ang in-appoint mo. Lahat ng tao, walang may gusto kay Remulla. Sino may gusto kay Remulla? I mean, honestly, magtanong kayo, sino gusto maging ombudsman si Remulla? Yung matino, ha? Oo, wag sila arigaton. Siyempre, gusto nung kay Remulla. Kaya... Even kami sa Citizens Crime Watch, we've been doing this fight against corruption for so long time ago. Nag-start tayo 1993. Marami na tayong na-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ganito magiging sitwasyon, kung seryoso si Pangulo, nalabanan na talaga ang korupsyon, bakit niya i-appoint si Remulla? Bakit si Remulla ang choice niya? Dapat hindi. Kasi kung si Remulla ang naandyan, maraming madi-discourage na anti-corruption group. Maraming madi-discourage. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon, 2 hours ago. Sabi niya, breaking, abuso at tangkang cover up umano para kay Remulla. Ibinulgar sa tungkol po ito yung application niya for ombudsman position. Isang anonymous letter mula umano sa miyembro ng Ombudsman Employees Association ang lumalaganap ngayon sa mga ahensya ng pamahalaan. Target ng reklamo, si Acting Ombudsman Dante Vargas na inakusahang ng aabuso ng mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Kung natin, klaruhin natin, anonymous letter ito. So kung anonymous letter, kamot na kung totoo ba o hindi. So ito, binabasa lang natin itong post. Ayon sa sumulat, halos 2 dekada na siyang naglilingkod sa ombudsman, ngunit ngayon lang raw nila naranasan ang ganitong asal. Ever since na na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as Acting Ombudsman, nag-iba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumura niya ang kung sino man na empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Pinunto rin ng liham ang umano'y pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Sabi ng sumulat, hindi din namang maintindihan kung bakit parang gagawin ni Acting Ombudsman ang lahat para lang may dismiss ang kaso nila. Marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana mauna. Mas mabigat ang akusasyon. Mismong si Vargas raw ang nagsabi na siya'y sinundo mula sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya niyang i-dismiss ang kaso ni Remulla. Bukod dito, ikinagulat
ng mga empleyado na magkaklase sa UP Law, si Rimulya at ang asawa ni Vargas. Sa huli, mariing panawagan ng mga empleyado. Kung hindi ninyo kami tutulungan, sino pa ang aasahan namin na tutulong sa amin? Okay, so again, ulitin ko anonymous letter ito. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Binasa ko lang yung post ni ang balita ngayon. Kayo na ang bahalang humusga. Ako, experience ko lang itong share ko. Mataas ang respeto ko sa Office of the Ombudsman. Nasa serbisyo pa ako, malimit, kumukuha ako ng clearance. Kaya kailangan namin ng Ombudsman clearance, lalo na nung ma-promote na ako ng full colonel at saka 1-star general. So, kinasuhan ako ng tumulong ako sa anti-illegal logging campaign ng DINAR. Siyempre, trabaho lang. Maraming nasagasan, maraming mga illegal loggers na nasaktan at kinasuhan ako kung ano-anong kaso. Mabuti na lang, yung kaso ko nakarating sa korte, nakarating din sa ombudsman. Na-clear ako sa mga korte, na-clear din ako sa ombudsman. Kahit nung 1-star general na promosyon, ganun din, may mga nag-attempt na naman na kung ano-anong sumbong, paratang sa akin. Kaya lang dahil wala naman akong ginawang masama, pinabayaan ko lang ang proseso. Lumabas ang clearance ko, clear, wala. Ganyan po ang experience ko sa ombudsman. Mga professional po ang mga empleyado dyan. Kaya saludo ako sa kanila. So, dito ngayon, bahala ng taong bayan, bahala na kayo kung paniwalaan nyo yung letter na yan. Basta naniniwala ako kay Senator Amy na Plan C ng mga kontra Duterte, kung maipaupo nila ang gusto nilang ombudsman, sasampahan nila ng patong-patong na kaso si BP Sara at ipakulong bago mag 2027, and in that way out na siya na maging disqualified na siya na maging kandidatong presidente sa 2020. Naniniwala ko kay Senator Amy. Kaya lang, ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa kabutihan. So, good luck kay Secretary Boying Rimulya. Na-dismiss na yung unang kaso na isinampa ni Senator Amy. Nadagdagan ng 2 pa. Sinampahan siya ng kaso ni Mayor Basti at Attorney Carpio. 18, ano bang pitsa ngayon? 18 na ba ngayon? Ngayon ang deadline ng pag-submit ng mga clearances. So anong ginawa ng ombudsman? Dinismiss lahat, pati yung bago lang na-file. Bahala na sila. Ang taong bayan nagmamasid. Hindi nyo na pwedeng lokohin ang Pilipino ngayon dahil social media nalalaman ang pangyayari. Pumanda kayo sa resback ng taong bayan kung hindi kayo gawin nyo yung mga gusto nyong gawin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!